G6! Ikaw ba yan, coach? Itinira ang paborito nating hyper-accelerated dragon. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang ng round number 8 ng ating kababayang candidate Grandmaster Daniel Quezon. Patindi ng patindi ang kanyang laban. Ang kaharap niya ngayon ay si Grandmaster Samant Aditya ng India. Isa rin po yan sa batang very promising player ng India. Sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing after round number 8. Ang ginawa ni Aditya nag-E4, nag-C5 si Denden, Knight F3, G6! Ikaw ba yan, coach? Itinira ang paborito nating hyper-accelerated dragon. Nag-C4, Knight C6 pero pumasok sa Maroxy Bind mainline. At nag-D6, Bishop E2, Castle, Bishop D7, Knight C2, umatras lang. Kasi po, sa theory, pag na-exchange yan dyan, magbi-Bishop C6 ang black, maluwag ang galawan ng black. Okay lang yon. Kaya dito, umiilag ang puti para manatiling makaiwas sa mga exchange at masikip ang galawan ng black dyan. Rook C8, Rook C1, A6, yan talaga, typical yan. H3 para mamaya mag-F4 at nag-Knight E5. Inatake ang pawn, nag-B3 at bumitaw ng B5 si Denden. Yan ang novelty mga kamatyas. Nawala po sa aklat. Dito kasi ang madalas na ginagawa, nagbi-Bishop C6. Tinetret lang yung pawn ng simple. Okay, pero dito, nag-B5. Siyempre, hindi pwedeng capturein. Babagsak ang knight. Nag-C5 dito. Medyo kakaiba rin ang ginawa ni Aditya, no? Dito po mga kamatyas, nung pinapanood ko kanina, ako mismo may tanong, what if mag-F4? Para mapa-atras yung knight. Atras, saka ka-capture sa B5 kasi nga nasarahan na yung threat sa knight eh. Ang gagawin po 8x B5. Pag nag-knight x B5, syempre may bawi. Eh paano kung bishop ang ipang capture? Natanaw ko kako yan. Sabi ko kako pag ganyan, anong mangyayari? Queen A5 pala. Medyo malalim yung bitaw ni Denden. So naka-threat yung knight. Sa continuation po, ito binigay knight D4. Tapos may knight x E4. Hanip. Mukhang prepared pa talaga dito si Denden ah. Sacrifice, knight x E4, then bishop takes D4, takes and knight x D4. Ang daming bitin-bitin. Pag kinapture to, capture lang yan. Okay, pag kinapture tong tore muna, may bishop takes C8. Capturein man ang knight, may capture dito. Grabe, no? Pero equal lang ang evaluation bar. Hanip ang mga palitan. Pero balik tayo mga kamatyas. Ang ginawa ni Aditya, mas kakaiba. C5 sacrifice pawn, Bishop C6, good move na tumbukan ni Denden, no? Kasi po dito mga kamatyas, kung kakapturing yan, saka bibitaw ng F4. Medyo mabigat ito. Pag nag-knight C6, may E5, oh. May mga panggipitang ganyan, no? Mapapa-atras yung knight, tapos magda-knight E4. Hanggang sa mabawi yung pawn, plus ang pangit ng position ng mga pyesa. Maganda ang binitawan ni Aditya na C5 din, ano? Pero good move ang tira ng ating pambato. F4, ayun, bad move. Dapat daw po ay knight B4. Ayun pala, no? Threat. O, ayan. Pero hindi nakita. Nag-F4, knight ED7, bishop F3, sinuportahan, at nag-bishop A8 at atras muna. So, hindi pwedeng capturein. May pin pa rin sa knight. Nag-B4, Queen C7, yun lang. Na-miss ng ating kababayan ang tirang Knight H5 na medyo masagwa sa mata. Ang hirap makita niyan. Pero may threat eh. Yung Knight, sa continuation, mag-E5. Medyo magulo, no? D takes E5, kakapturin yung Knight. Tapos E takes F4, ang gulo ng grabe, ang lalim ng palitan, no? Kakapturin yun, tapos bishop G4 and mag-F5, etc. Pero lamang ang black dito. Talagang complex and dynamic nga lang. So balik tayo dito sa Queen C7 na ginawa. Nag-Knight A1, ayan, magmamaneuver to B3 at nag-Queen B8, Knight B3,
Rook FD8, Queen E2, ilag, and nag-E5. Ayan. At nag-F5. Ayun, oh. Ayun. Ito na miss ni Denden, no? Ito pala magandang tira, capture. Na halimbawa, kung capturein ang pawn na yan, may E4. Okay, iiwas ang bishop, bishop G4, and knight E5. Ang ganda nga, no? Mukhang ang laki ng evaluation bar, oh. Tapos, may D3, tapos may tension din sa C5. Mamaya baka mabuhay pa yung bishop. Ang ganda nga, mga kamatsas. Yun pala, no? O, balik tayo. Pero kung capture muna sa C5, B takes C5, G takes F5, E takes F5. Ayun, lumaki lamang. E4, good move. Bishop G4, and nag-knight E5. Halos nakuha rin ni Denden yung position. Bishop F4 pin. Ayun, sayang. Blundericious daw ang tira, naka-equalize ang puti. Dapat pala rook E8 lang, pahinog lang pala muna, no? Yan pala muna. Posisyon muna. Tapos ano mangyayari? Parang pumosisyon lang pero yan ang accurate. Nako. Malalim na bagay ng computer engine na ang makapagtutuloy niyan, mga kamatsas. Balik tayo sa capture. And nag-knight F3. Yun pala balak dito ni Denden. Bitaw sacrifice, capture, queen takes F4, knight takes E4, and nag-H5. Ayun, meron pang nasayang dito na kung nagawa ang bishop E5, yan ang mas powerful pala. Oo, nakaamba lagi na tipong may bitaw doon. At hindi pwedeng basta-basta aalis ang knight din, ano? Ayun, mga kamatsas, yan pala, oh, para lamang ang black talaga. Pero nag-H5 basag, Queen H2. Ayun, hamon na ng queen to queen si Aditya para mawala na yung mga panggulo. Capture, and nag-F6 muna, threat, bishop H6, may counter threat sa tore, nag-rook CE1, G takes F3. Ayun, medyo nasayang ulit. Dapat daw ang tira po ay King H7. Oo, yun nga lang, syempre nakakapanghinayang, parang tipong pag kinapture ito, may rook D3. Naku, malalim din. Mahirap din makita, biglang mag-rook D3 lang, oh. Parang walang threat, no? Parang walang laman. O, balik tayo. Capture, rook takes F3, rook E8, pin, rook G3 check, umilag, knight G5 check, good move. King G6, yun ang mga mabigatang tira dito. Inilagan lang, hindi kinapture, ano? Okay, knight E4 check, king H7, knight G5, ayun. Kinapture na, takes muna, and nag-rook E2 checking G3, nag-king H6, rook G7, at nag-rook takes A2. Ayan. So dito po, hindi pwedeng capturing yan kasi may bishop D5, madodouble. So nag-king F4 muna para makaiwas din sa check rook G2 at the same time. Eksakto ang king F4. Check, king E5, check ulit, at nag-king D4. Kasi kung susugod, may rook E6 check, then kuha yung pawn sa F6. Rook E4 check, king D3, and rook F4, at dito nag-rook G8. So dito po, hindi pa rin magalaw-galaw yung pawn F7 dahil may bishop D5 pa rin, double. Okay? Kaya, nag-rook G8, bishop D5, knight D4, kumapture na, king C3 para hindi makaprogress yung pawn. At dito nag-rook F1, king D2 para walang rook C1. B4, C6. Yun nga lang po, itong C6 napakabilis na paparating. Rook F4 tineret, king E3 check, at ito na po ang pinasok. No, isa pa kasing idea dito, mga kamatsas, pwedeng hindi mag-rook F4, capturing kagad to, pero tabla pa rin ang kauuwian. Tabla pa rin yan. So, gumanyan, kinapture na po, and nag-king C5, at dito nagtabla na. Okay, kasi wala rin naman magagawa ang black ditong progress, mga kamatsas. Halimbawa, mag-bishop B5, di ka capturein yan, and halimbawa, mag-F5. No? Pupunta lang yan dyan, and kapag nag-king, wag nang pahirapan ng sarili, capturein na yan, and yung king takbo doon. Pabalik-balik na lang ang king sa mga squares na yan, dahil yung pagpopromotan ay opposite colored ng bishop, Theoretically, drawn endgame yan, mga kamatsas. Okay, pero okay lang yan. Then, the best pa rin ang performance mo dahil matigas talaga yung kalaro mo. Si Aditya, mainit sa India ngayon yan. Ito po ang performance or standing so far after round number 8.
Ayan, nangunguna yung taga saang bansa ba to? Kazakhstan sa score na 6.5 points, apat sila, no? And pang-anim ang ating kababayan. Not bad. Mag-top 10 ka nga lang dito sa buong mundo ng World Juniors eh. Maganda-gandang record na yan. Pang-anim po si Denden sa score na 6 points. Okay? At wala pa pong, hindi pa na-i-record ang kaniyang inputs or mga scores sa chess results para makita natin kung ilan ang plus. Pero ganun pa man, ay ipopost na lang po natin sa Facebook page Kamachas at sa YouTube community natin yung kanyang rating gain after round number 8. So waiting lang po sa magiging inputs, no? Kasi itatali pa nila yung score niyan at sa chess results para makita yung rating gain. Okay? So to follow na lang natin ang posting ng ating results after round number 8 sa rating gain ni IM Quezon. Kasi po, 2,500 na lang ang kailangan niyang abutin, magiging grandmaster na siya. Kung magcha-champion siya dito sa torneyong ito, outright GM. Yan po ang World Juniors eh. Outright GM ka kapag nag-champion ka dito. So, meron pang 9, 10, 11, 3 rounds to go. 0.5 lang ang nangunguna. Madali pa yan, no? Marami pang mangyayari, madali pang habulin yan. At update ko na rin po kayo sa magiging rating or magiging pairing pala, ng round number 9 naman. So, wala pa pong pairing ngayon kasi baka may naglalaro pa sa lower boards, hindi pa magagawa ang pairing. Maraming salamat po mga kamatyas. Comment po tayo, supportahan natin, motivate natin si IM Quezon. Konting-konting kembot na lang, concentrate, focus. Sumusuporta ang chess community ng Pilipinas sa iyo din. Go Pilipinas!